ibahagi ang isang karangalan na natanggap ng inyong kongresista. Alam niyo, ang gobyerno ng Amerika, ang bansang Amerika, ay meron isang espesyal, isa sa mga pinaka-espesyal na okasyon nila, taon-taon, ay yung tinatawag nilang Veterans Day, araw ng mga veterano. Mahalaga sa kanila ito sapagkat yung Second World War, marami namatay sa kanila, yung First World War at yung mga nakarang mga gera. Alam niyo, nung sila'y mag-celebrate ng Veterans Day noong November 11, dito po sa Pilipinas, sa halip na mag-imbita sila ng isang opisyal na Amerikano ng gobyerno ng Amerika, natutuwa po ako na ibalita sa inyo na ang kanilang inayahan para maging guest of honor nila, panauhing pandakal, ay walang iba kundi ang inyong lingkod, Congressman po ng 2nd District ng Parañaque. At ang nagpakilala sa akin ay mismo ambassador ng Amerika na si Harry Thomas. At gusto kong ibahagi sa inyo sa pamagitan ng aking presentasyon dito ang pagpapakilala sa akin ni Ambassador Harry Thomas. Nakakatuwa po sapagkat ito'y parangal na natanggap ng inyong congressman, pero ito'y parangal nyo rin sapagkat kayo ang naglukog sa akin bilang congressman ng 2nd District ng Parañaque. Ito po ang talumpati ni Ambassador Harry Thomas. Pakinggan po natin. Introducing our guest of honor, Congressman Roy Golez. Congressman Golez is serving his 6th term as a congressman, representing the 2nd District of Parañaque City. He attended the Philippine Military Academy and the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland, from which he graduated with a Bachelor of Science degree in Mathematics and Operations Analysis. While at Annapolis, he was the boxing champion for the first consecutive years, establishing a record as the first to achieve this feat since the Academy was established in 1851. Congressman Golez also received a Master's in Business Administration, where he graduated in California. Congressman was former National Security Advisor and Senator of Pasensya na po at medyo nagkaroon tayo ng technical problem. Gusto ko lang ibahagi sa inyo na si Ambassador Thomas po ay napakaraming pinanggit tungkol sa background at mga masasabi nating achievements ng inyong lingkod bilang congressman po ng 2nd District ng Parañaque, bilang graduate ng US Naval Academy, bilang nakatanggap ng TOIM at bilang naging cabinet member. Sayang po at medyo nagkaroon tayo ng technical problem. Ngayon, ito po ang record ng inyong congressman. 6 na taon na ako na nagsisilbi bilang, 6 na termino na nagsisilbi bilang congressman sa Parañaque. Ang unang 3 termino ko ay nung Lone District ng Parañaque kasama ang 1st District. At gusto kong sabihin na sa aking paglilingkod nung unang 3 termino na taon, ang inyong lingkod ang isa sa pinakamahaba na paglilingkod ng Parañaque. Sa buong Parañaque at sa 1st District, 9 na taon po, isa sa pinakamahabang panahon ng paglilingkod sa unang distrito at pangalawang distrito ng Parañaque. At dito sa 6 na eleksyon nito, 6 na termino nito, ang inyong lingkod ay parati po nananalo ng landslide
at ang dahilan dyan ay sapagkat ako ay tinatangkilik ninyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik kay Congressman Goles. Salamat po. At ang isa sa mga binigyan ng din ko ay ang pagpapatayo ng mga eskwelahan, at marami dyan ay mga eskwelahan na pinag-aralan ng inyong mga anak, mga apo. Hayaan niyo na po na si Mayor June Bernabe ang siyang magsalita tungkol sa aking mga eskwelahan na naipagawa. Ito po si Mayor June Bernabe. Sana po ay marinig natin. So magandang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo. Unahin po natin ating pong pinagpipitagan ng Congressman ng 2nd District, Congressman Roy Goles, na siya pong may pinakamaraming paaralan na naitayo dito po sa kasaysayan ng Parañaque. Salamat po, Mayor Bernabe. Ang sinabi ni Mayor Bernabe, si Congressman Goles daw ang nagpagawa ng pinakamaraming school building sa kasaysayan po ng Parañaque. Yan po ang paglilingkod sa inyo ni Congressman Goles. At ang mga halimbawa nito ay itong malaking school building sa Parañaque National High School. Ito yung main building. At hindi lang yan. Meron pang yung science building, yung isa pang building sa likuran, 4-story building, at yung School of the Future building. 4 na mga building na malalaki. Doon po sa Parañaque National High School na hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaki. Kasama din, binabati ko ang ating minamahal na Kapitan Chris Aguilar. Kapitan Chris Aguilar. Kasama din po yung mga naglalakihang mga building sa Dr. Ricardo Santos National High School, ang ating high school sa 2nd District ng Parañaque. Ayan ang mga building doon, ayan pa po. At yung isang eskwelahan sa Barangay Munok na dati parang pang-probinsya lamang, mga 1-story building ngayon. Mula noong 2004, sunod-sunod ng mga building na ating pinagawa dyan, ayan na. Yung mga building natin doon, naglalakihan at nagtataasan, at ngayon tinuturing na pinakamoderno, hindi lamang po sa Parañaque, kundi marahil sa buong Metro Manila, ang San Agustin Elementary School. Yan po ang mga building doon. San Antonio Elementary School, halos lahat ng mga building ay proyekto natin. F. Serrano Elementary School, halos lahat ay pinagawa natin doon. Kaya lang, mayroon po masama nangyari. Ito po yung school building, yung eskwelahan, na nung bumagsak yung aeroplano doon sa Barangay Don Bosco, ay nasunog ang mga building. Yan po ang masaklap na pangyayari. Pero hindi pa yan ang tapos ng istorya. May dadagdag ako dyan mamaya. Masville Elementary School, Parañaque National High School sa Baclaran, Baclaran Elementary School Central, Baclaran Elementary School Unit 2, Parañaque National High School sa Dungalo, at marami pang iba. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaking building doon po sa Dungalo. Mula na ako umupo ng congressman ng 2nd District noong 2004, 32 na mga school building ang atin ay pagawa sa 2nd District ng Parañaque. Salamat po. At kasama na rin dyan, yung pagpapagawa ng maraming kalye, pagpapasemento ng mga kalye. Mula noong 2004, 110 na mga kalye ang ating napasemento sa 2nd District ng Parañaque. Hindi pa po kasama yung mga kalye na napakarami na pinagawa ko doon sa 1st District na ako ang Lone District Congressman. Ito yung mga halimbawa dyan. Pagpapaayos ng sukat, ang Moonwalk Merville Access Road, Front Street sa Barangay Don Bosco, marami sa inyo gumagamit dyan. Sa Lupena Street sa Port State, Moonwalk Merville Access Road, ito po ang service road mula sa Barangay Marcelo Green hanggang dun sa San Valley, hanggang sa Merville, naging proyekto natin yan. San Valley Drive, service road sa kabila, Barangay San Martin de Porres, at iba-iba pa mga kali katulad ng mga makikita nyo dito sa mga litrato. Yan po, ito pa po ang pagpapawaid ng sukat ng unang termino ko bilang congressman. At ang Skyway Project ay sinimulan noong ako ay mag-file ng tinatawag na Elevated South Superhighway Project noong unang termino ko bilang Lone District Congressman. At ngayon, ito po ang isa sa pinakamalaking programa natin, ang pagpapagawa ng napakaraming mga covered courts na ang tawag ngayon ay mga Coliseum. Ang kakaiba dito, bukod sa napakadami, gumagamit po ng bagong material, ang tawag dito polycarbonate roofing.
Alam nyo, nung pinag-uusapan namin ng engineer, district engineer, itong covered court program natin, na alam ko marami tayong ipagagawa, ang sabi ko sa district engineer, ang gusto kong gamitin yung bubong na ginagamit doon sa Disneyland. Ang sabi ng district engineer, yan po yung polycarbonate, Congressman. Yan ang pinaka-high-tech, pinaka-moderno ngayon na bubong. Kaya lang, Congressman, medyo mahal ho yan. Baka kulangin tayo ng budget. Ang sabi ko sa kanya, engineer, huwag mong isipin kung mahal o hindi, sapagkat yan ang gagamitin natin, sapagkat ayokong tipirin ang aking bayan sa 2nd District ng Parañaque. Kaya yan po ang ating ginamit. Ito halimbawa ng paggamit ng polycarbonate na bubong sa mga mayayaman at modernong bansa, sa Europa, sa Middle East, sa Dubai, sa China pa rin, sa India, sa Ayala Town Center, sa Europa, sa London. At ito naman, ang paggamit ng polycarbonate sa 2nd District ng Parañaque, Barangay Don Bosco, Barangay Marcelo Green, Barangay BF Homes, Barangay San Antonio, Marcelo Green pa rin, Dr. Arcadio Santos National High School, Port State Elementary School, Moonwalk National High School, San Antonio Elementary School, San Valley Elementary School, San Valley National High School, Maxwell Elementary School, at Sampaloc Site Elementary School, at marami pang iba. Ginagamit sa China, modernong bansa, nakita niyo ang comparison, katulad ng paggamit sa atin sa 2nd District ng Parañaque. Sa India, katulad na ginagamit natin sa 2nd District ng Parañaque. Middle East sa Dubai, katulad sa 2nd District ng Parañaque. Sa Europa, katulad po sa 2nd District ng Parañaque. Alam niyo, ang isang kongresista sa anumang lugar, pag may mapagawa ng mga 5-6 na covered court, pwede na siyang magmalaki. Ang inyong congressman po, hindi lamang 5 o 6, kundi ito po, ang mga covered courts na ating pinagawa, number 1 to 10, number 11 to 20, number 21 to 30, number 31 to 40, number 41 to 50, number 51 to 60, at number 61 hanggang number 64. Ganyan po karami ang ipinagawa ng inyong congressman. Pinakamarami, hindi lamang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yan po ang record ng inyong congressman dito sa 2nd District ng Parañaque. At ako'y natutuwa, itong proyektong ito, lahat po ng henerasyon nakikinabang dito. Halos lahat ng mga sulok. Ito po ang mapa ng Parañaque. Makikita natin yung iba-ibang lugar na meron ng mga covered courts. Halos lahat ng lugar ay meron na. Kaya ngayon, lahat ng sa pinaka-senior hanggang sa pinaka-bata ay nakakagamit nitong proyekto ito. Kaya tayo sa 2nd District ng Parañaque, hindi na tayo masyadong nag-aalala na baka ulanin tayo sapagkat mayroon tayong bubong. Asya nga pala, doon po sa mga kalye na nabanggit ko na nagawa na, nakalimutan kong banggitin yung mga ginagawa pa. Meron po tayo isang malaking project ngayon ng papapasimento ng kalye, ng ilang-ilang at ng Sampaguita Hill sa loob ng Barangay Marcelo Green. Sino po mga taga ilang-ilang at Sampaguita Hills dito? Kanina umaga ay nandun ako, yung isang araw nandun ako, at kitang-kita ko na yung mga natapos ay napakaganda na. Makakaasa po kayo na pag natapos ito mga kalye ito ang isa sa mga pinakamaganda sa buong syudad ng Parañaque. Yung mga kalye na pinagagawa natin sa Sampaguita Hills at sa ilang-ilang. Meron din tayo pagpapaayos ng mga creek. Ito po ang mga litrato ng mga ginagawa natin mga creek. Malalaking rip-wrapping project po ito. Importante po yan sapagkat pag hindi natin inayos ang creek ay maaaring magdulot ng sakit, maaaring maging marumi, at maaaring maging sanhi ng pagbabaha. Ito po ang mga iba-ibang mga creek na ating pinagagawa ngayon doon sa Moonwalk, sa San Antonio, sa Barangay BF. Tingnan nyo kung gaano katataas yung mga rip-wrapping namin. Ito po, tingnan nyo kung gaano kataas ang rip-wrap para mapigilan yung pag-awas ng tubig. Ito po, ito sa Villanueva Creek, 31 na mga rip-wrapping and desilting projects ang ating natapos mula noong 2004. At mula noong isang taon at kalahati pa lamang, 9 na ang ating natapos at meron pang 3 na malalaki na ginagawa pa. At pag meron namang sunog, meron mang kalamidad, ang inyong lingkod po bilang isang naging Red Cross Governor ng 20 years ay parati pong isa sa mga nangunguna pag merong kalamidad. Halimbawa,
nagkasunog sa Kumbursa, Barangay Santo Niño, Lorenzana, Barangay San Dionisio, Seaside, Barangay Tambo, Ontiveros, Barangay San Antonio, Greenville, Fort State, Fortunata Village, Barangay San Isidro, sa Libho, Barangay Santo Niño, sa Cherry East, Barangay San Valley, sa Riverside, Barangay Tambo. Parati po nandyan ang inyong congressman. At itong pinakahuli, sino po mga taga-landscape dito? Nagkaroon ng sunog sa landscape, nakakaawa sapagkat ang sunog nito ay nangyari mismo noong Kapaskuhan. Nakakalungkot sapagkat sa halip na magsaya ng Pasko ay naging kalungkutan. Ang nangyari, ito po ang sa landscape, nandun po ako sa lugar mismo na nasusunog. Pumasok po tayo habang nasusunog yung lugar para kahit paano ay maobserbahan ang ginagawa ng mga firefighters natin. Ang inyong lingkod bilang isang naging Navy man ay nagkaroon po ng training sa paglaban sa sunog bilang isang firefighting. Sapagkat sa Navy ay importante ang firefighting, train po tayo sa firefighting. At nagpadala rin ng pagkain para sa mga biktima ng sunog tuwing umaga mula po noong December 26, kahapon at ngayong umaga. At ito po ang nangyayari habang in-action tayo doon po sa landscape. Panoorin po natin ito. Ito, mismo ng lugar ng sunog at iba sa halimbawa. Yan po, si Congressman Goles po, nasa loob mismo ng lugar na susunog para masubaybayan natin kung tama o hindi ang ginagawa ng ating mga firefighters. Kahit typhoon ay meron po tayong ginagawa dyan. Kasi nga pala gusto idagdag ni kaibigan Cayo Mercado yung patubig na Maynilad doon sa Severina ay sa pamamagitan ng pagtutulungan ni Congressman Goles ng Maynilad at siyempre ang ating mayor, ang ating barangay captain Chris Aguilar. Yan po ang isa sa mga resulta ng mga programa natin. Typhoon Pedring po ito, kahit na bumabagyo ay nasa labas tayo. At ito po, yung kanina kinikwento ko, yung F. Serrano Elementary School. Yan po ay sa kapitbahay nyo, Barangay Don Bosco. Alam nyo, ito yung halos lahat ng mga school buildings dito ay naging proyekto ng inyong lingkod. Kaya nung makita ko nasusunog ito, talagang nadurog yung aking puso. Kaya ang ginawa ko, talagang lumapit ako doon sa mga building na nasusunog, doon mismo sa umaapoy. Ayan, kasama ko yung mga firefighters dito. Nasusunog pa ho yan. Tinawagan ko si Secretary Luistro para i-report sa kanya ang sunog. Pinagkausap ko sila ng principal na si Mrs. Moore. At nangako naman si Secretary Luistro na tutulong siya para maitayo ulit yung mga nasunog ng mga building. Alam niyo, matapos ng usapan ni Secretary Luistro at ng principal, tuwan-tuwa kami. Nag-uusap kami. Alam niyo kung ano nangyari? Bigla kami binuhusan ng isang tunuladang tubig galing po sa helicopter. Tinamaan kami at kami nabasa ron. Sa amin yun. Ang dahilan doon, sapagkat naging kaming malapit doon sa lugar ng apoy. Kaya tinamaan din kami nung pinagsakan ng helicopter ng tubig yung building na nasusunog. Ganyan ho magtrabaho si Congressman Goles kasama ang principal talagang lumalapit kung saan merong sunog. Ito po litrato namin. Tingnan nyo si Miss Morit, yung nasa kanan ko, basang-basa pa. Ako basang-basa at yung mga kasama namin ng mga maestra ay basang-basa doon sa binagsak na tubig ng firefighting helicopter. Pero alam nyo, hindi pa tapos ang story na yan. Nangyari ang Sabado, December 10. Lunes, December 12. Ako ay agad na nakipag-meeting kay Presidente Pinoy Aquino. At nireport ko sa kanya ang pinsalang nangyari doon sa pag-crash ng eroplano. At humingi ako ng tulong kay Presidente. Mabuti na lamang at nandun din si Secretary Abad, ang Secretary ng Budget. Agad niya inutusan si Secretary Abad. At dito po, nagkaroon kami ng palitan ng text ni Secretary Abad. December 14, nag-text si Secretary Abad sa akin bilang pagsunod sa utos ng Presidente at sa ating pakiusap. Sinabi niya na mayroon siyang hinahandang pondo. December 16, nag-text ulit si Secretary Abad. Sinabi niya na mukhang nagliliwanag na. At sinabi niya,
Congressman, mas maigi, mag-text ka rin kay Presidente Pinoy Aquino para ulitin mo ang iyong pakiusap. At yun ang ginawa ko mismong araw na yun. Nag-text ako noong December 16 kay Presidente. Nangyari ang sunog noong December 10, December 21, mga kaibigan. 11 araw pa lamang, nakatanggap ako ng text kay Secretary Abad na sabi niya, Roy, kasi magkasama kami ni Secretary Abad ng ilang termino sa Kongreso. Kaya ngayon kasama ko ang kanyang asawa sa Kongreso. Sabi niya, Roy, Pinoy just signed the release to DepEd of 128 billion pesos for the reconstruction of your Parañaque schools. Pero nyo, 11 days pa lamang. Kaya nakakatuwa, napakabilis ang aksyon ng ating Presidente that within 11 days, ito siguro ang pinakamabilis na aksyon ng Presidente sa kasaysayan ng Malacanang bilang pagtulong sa 2nd District ng Parañaque sa F. Serrano Elementary School. Kaya palakpakan po natin ang ating Presidente sapagkat ito ay talagang napakabilis na pagtulong sa atin. Ito mga litrato, habang kami nagmi-meeting nung araw na yun, nung Martes, nung Lunes, ito pa po. At meron din tayong TESDA training. Yan po ang istorya ng F. Serrano Elementary School. Kanina ay ka-meeting ko na ang district engineer at pinag-usapan na namin ang pagsisimula ng mga plano. 80 classrooms ang gagawin ng mga school buildings doon sa nasira. Yung nasirang school building, 49 lamang ang classrooms. Ang ipapalit, 80 classrooms. Tingnan niyo naman kung gaano kabilis at kaganda ang aksyon ng Malacanang at ng Presidente sa ating pakiusap. Meron din tayong TESDA training at ito po ay dito lamang sa 2nd District ng Parañaque. Sa ibang distrito ay walang ganito. 446 sa mga scholars. At palagay ko, ang iba dyan ay mga anak ninyo o baka mag-anak ninyo. 446 mula po nung isang taon ang tumatanggap na ng scholarship sa TESDA. Yung TESDA na yan, pagka-training sa welding, iba pa mga hanap buhay, at hindi lang hanap buhay bibigay sa kanila, kundi pagbabago ng kanilang buhay. Meron din tayong PGH Assistance Program. Kanina, meron pong isang ginang na lumapit sa akin. Pinapakita yung kanyang panga na medyo namamaga at humingi ng tulong. Huwag po kayo mag-alala. Kayo ipadadala namin sa PGH sa pamagitan ng ating patuloy na Medical Assistance Program through the Philippine General Hospital. Kaya mamaya po, mangyari lamang na lumapit kayo sa akin para mabigyan kayo ng PGH referral. At magandang balita rin, bilang miyembro at Vice Chairman ng Commission on Appointments, bilang Vice Chairman ng Committee on Health, ito po, importante para sa mga senior citizens. Ako po ay nagtagumpay na makahingi ng 1.5 million pesos bawat barangay para ito ay maibigay ng mga assorted medical equipment sa ating mga barangay health center. At siyempre, ang mamamahala dito ay ang ating Kapitan Chris Aguilar. 1.5 million pesos bawat barangay health center at 8 billion pesos para sa ating ospital. Yung Parañaque Community Hospital na marami sa atin, sa inyo, ay gumagamit dyan para din madagdagan yung kanilang medical equipment. Yan ay para sa 2nd District ng Parañaque. 1.5 million para sa PF, ganun din sa Don Bosco, Marcelo Green, 1.5 million, Merville, Moonwalk, San Antonio, San Martin de Porres at San Valley. Pero siyempre, mahirap naman na tayo lang makikinabang dito. Kaya naisip ko, sabi ko, kawawa naman yung kabilang distrito. Kung 2nd District lamang makikinabang dito. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko pa rin si Secretary of Health, Ona, at sinabi ko sa kanya, Secretary, baka naman pwede isama natin yung kabilang distrito na kahit na hindi distrito ko, ay gusto ko rin tulungan sapagkat ako'y naglingkod dyan ng 9 na taon. At paswerte po tayo, pumayag po si Secretary Ona. Kaya kasama din ang 1st District ng Parañaque, Baclaran, Donggalo, La Huerta, San Dionisio, San Isidro, Santo Niño, Tambo, Vitales, bawat isa ay tatanggap ng 1.5 million pesos na mga medical equipment plus yung 8 billion pesos para sa Parañaque Community Hospital o yung Florencio Bernabe Memorial Hospital. Ang suma total, 32 million pesos po ang nakuha natin sa Department of Health at tininan ko yung talaan. Ito pong 32 million pesos ito. Ito ang pinakamalaki sa buong Pilipinas na ibinigay ng Department of Health sa anumang syudad sa buong Pilipinas. Yan po ang proyekto ng inyong lingkod na makikinabang ng gusto.
ang mga senior citizen, lahat tayo ay makikinabang dyan. Meron tayong libreng palibing at dito lamang sa 2nd District nangyayari yan. Ito naman ay alam nyo yan. At gusto ko i-report sa inyo, ang inyong congressman po, matagal yun ang hinalal bilang congressman noong pang 1992. Hanggang ngayon, ako'y sumusunod sa inyong utos. Hanggang ngayon, wala pa rin absent si Congressman Goles sa sesyon sa Kamara. 100% perfect attendance po ang record ng inyong congressman. Maraming po salamat. Thank you very much. Ito ang mga litrato habang tayo nagtatrabaho. At meron tayong mga batas na ginawa katulad ng Climate Change Act, Humanitarian International Year, Philippine National Police Reform Act, Philippine Coast Guard Act, ako po ang principal author dito, Cityhood ng Parañaque, at ito po, para sa inyo, isa ako sa mga co-author ng Expanded Senior Citizens Law. Naalala nyo, nagkaroon ng Senior Citizens Law, 20% ang discount. Pumasok ang BIR, pumasok yung VAT, binawasan ng 12%, naging 8% na lamang. Ang mga ilang kongresista, kasama po ako bilang co-author nagtrabaho at nilabas namin yung bagong batas, ang Expanded Senior Citizens Law. Ngayon, binalik sa 20% discount ang binibigay sa inyo ng mga senior citizen tuwing kayo ay pupunta sa butika o kaya kakain sa mga iba-ibang mga restaurant. Paglilingkod sa inyo ni Congressman Goles kasama iba pang mga kongresista. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, pag kayo pupunta sa McDo, sa Max, sa Jollibee, sa Tropical Hut, sa Chowking, ang discount ibibigay sa inyo ay 20%. Pero kung sakali na ako ay makasabay ninyo doon sa mga lugar na akin nabanggit, hindi lamang po 20% discount ang ibibigay sa inyo, kundi 100% discount. Sagot ko na po kayong lahat sa mga restaurant nito basta tayo ay magkasabay. So, yun lamang po ang nais kong iulat sa inyo. Marami po tayong mga batas na nakasalang, umaandar na ho yan. Katulad ng paglaban natin sa sprat list. Ito po ang litrato nung ako'y bata pa, nandun ako sa sprat list. Ito, secret mission ito ng Navy. Nung bata pa ako, ngayon lamang ito binabalita. Yan yung sekretong mission nung dinala namin ng armas, mga sundalo, yung mga isla sa sprat list na inaangkin natin. Nakasama rin natin si Secretary Hillary Clinton. At yan po ang ulat ko. Sa muli po, ako'y nagpapasalamat sa inyo, sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik sa akin. Meron po akong maliit na Happy New Year na regalo, pero pang New Year po ito. Ibibigay ko ito sa inyong presidente, si Cayo Mercado. Pasensya na po kayo. Ang tawag po sa regalong ito, na ibibigay ko siya, maliit po ito, pero ito ay para sa mga grandparents ng Parañaque. Di ho ba ang aking programa, ang tawag dito, Responsableng Gobyerno. Ang tawag ko naman sa inyo, Responsableng Grandparents ng Parañaque. Pare-pareho na RG. Maraming salamat po mga Responsableng Grandparents. Maraming salamat sa inyo, maraming salamat kay Cayo Mercado, at maraming salamat kay Kapitan Chris Aguilar. Siya nga pala, Kapitan Chris, yung pong tambak ng, alam ko nahirapan kayo sapagkat kulang kayo ng mga truck, yung tambak doon sa landscape, ako humingi ng tulong sa MMDA at hinakot na nila yung mga tambak doon, yung mga nasunog, at yan ay pagtutulungan ng MMDA, ni Barangay Captain Chris Aguilar, at kasama ang Sueso na opisina ng ating Mayor June Benabe, sapagkat yung mga basura doon ay tinambak naman sa tambakan ng Sueso na nasa ilalim ni Willie De Ocampo at ang ating Mayor June Benabe. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you very much.